Yung tubig? Anong kailangan mo? Okay lang. Okay. Ito na. Nasilihan ako. Mahirap na. Mahirap na. Simbahan na. Hindi mo makakain. Watching prayer na tayo. Ay. Magandang gabi po sa bawat isa. Evening. Magandang gabi po sa bawat isa. Sa gabi nito, tayo magkaroon ng salita ng Panginoon. Kailangan mga kapatid. Yun. Buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa Matthew chapter 5 verse 13 and 14. So Matthew 5, 13 and 14. Okay. Pag nakita, amen. Amen. Matthew chapter 5 verse 13 and 14. Amen po. Sunod magdala ako ng tubig ko pag ako nag-stay. 39, 14. 13, 14 po. 13, 14 po. 5, 13, 14. Matthew chapter 5 verses 13 and 14. Hindi, okay na pala dito na lang. Patong ko na lang dito. Bago sa lahat, bago lang ako nag-speak, kaya medyo alalayan nyo lang ako sa mga pantuno. Kasi ngayon ko lang ito nagawa sa buong buhay ko. Yes, amen. Purihin ng Diyos. Kung hindi ako nakalipat dito sa Grace Point, hindi ko managawa ito eh. Hindi, totoo eh. Kasi sa pinanggalingan ko dati, Sibawi lang ako. Sumigilos ko yan dito. Alam mo dati, kahit na pinag-pray pa ako ng pastor namin noon, sabi niya, Brother Janelle, opening prayer. Hindi ako nag-pray kasi wala man ako alam nun eh. Kaya sa gabi ito, kailangan ko yung pag-unawa nyo, Iba po kami mag-pray. pag-alalay. Kasi alam mo naman pag first time eh. Amen. Yep. Kung nakita na, Kita na, kita. Amen po. basahin ko natin. Sabay na lang tayo, basa lang. Sabay ko tayo. Amen. Verse 13 po. Kayo kasi pa, hindi po sin ay umabang sa mga where we shall be mga kabuluhan And people wait for nothing, and cast out, according to the command. And while the Lord considers certain some of the world cannot be hid. hindi may tatago. yung pag-usapan mo yung mga sinasabi dito sa kung na bakit mahalaga ang asin. Ano ba yung talagaan ng asin? Ang asin, kapag ginalo sa tubig o anumang pagkain, ang tubig, pagkain ay magiging maasin, di ba? Maalat. Nagkaalasa. Oo. Ang asin ay isang malakas na elemento na binabago niya ang nakahalo sa kanya, ngunit siya ay hindi magbabago. Kahit na natawag nito, ano pa yung mga sangkap na ihalo mo doon, nang ibabaw pa rin yung
alat ng asin. Ganon. Kasi, baga, tayo yung kwan eh, parang sa mga kwan, parang tawag ito. Kahit anong gawin mong kwan, yung lasa ng asin, hindi pa rin mawawala eh. Nandun pa rin. Nandun pa rin. Mangingibaw Pa rin. Kaya, siguro lagyan mo rin naman ng tingin mo, ganyan, luto ka ng adobo, lagyan mo ng kwan. Pero, kwan pa rin yung alat, no? Kaya, dito, bakit ang mga nagmamahal kay Isos ay nahambing sa asin? Bakit daw? Sabi dito sa plan ko lang, no? Sinulat ko na lang dito sa cellphone ko kasi para dire-diretso eh. Kasi alam mo naman, bakit daw ang mga nagmamahal kay Isos ay nahambing sa asin? Sabi dito, sa plan ko lang, sapagkat si Isos na ang mga nagmamahal sa kanya ay dapat maging mabuti magulo sa lahat ng tao pang maparangalan ng Diyos. So, yan. Inasahan ni Jesus na ang mga nagmamahal sa kanya ay maka-influensya sa mga tao sa mundo na namumuhay sa kaparangan na nais ng Diyos. Yan. Kapag napamuhay ito ng mga napalataya, sila ay katulad ng asin na may kabuluhan sa harap ng Diyos. Hindi talaga mapan yung asin, Pastor, no? Kapag inahalo ang mga nagmamahal kay Jesus sa ibang tao, ay dapat maging magandang influensya sila sa ibang tao na maging makabaluhan sila. Kasi tayo, di ba, parang nananampalataya tayo, tapos sinuko natin yung mga unbeliever. Dapat pag nakahalo tayo sa kanila, dapat tayo ma-influensya natin sila na kaya yung salita ng Panginoon, hindi na tayo yung influensya nila. Dapat tayo influensya sa kanila. Amen. Tapos, ito na naman yung ilaw. Pasensya na kung medyo mabilis, no? Ngayon lang po. Sa sunod na abaan ko. Ito na naman, ilaw ng salibutan. Sabi dito, sinasabi dito, ano ang layunin ng ilaw? Dito yung sinupan ko rin dito, ang layunin ng ilaw sa bakpan ay para makapagbigay liwanag sa madilim na lugar. Ganun yung kahit na ano yung kalayo, tapos yung ilaw na sa taas, yung sa baba, mapanya pa rin, maliwanagan niya pa rin, di ba? Oo. Ganun din sabi dito sa Huwagangina na bakit sinasabi rin dito na ang mga nagmamahal kay Jesus ay nahapin din sa ilaw. Oo. Sabi rin dito, sapagkat inaasahan ni Jesus na ang nagmamahal sa kanya ay magsilbing liwanag. Tapos, sa mundo na ang mga tao ay nakakilala ng Diyos na nagbago ng buhay, nagre-resulta sa paggawa ng mabuti. Kapag makakaya ng mga tao ang Diyos dahil sa buhay ng mga nagmamahal kay Jesus, napatunayan ng mga pananampalataya na ilaw sila ng sanlibutan. Kaya tayo mga pananampalataya ni Jesus ay magpapalayan tayo na magliwanag ng Pastor. Yung sabi na kapangyarihan ng magliwanag yung parang power to shine. Oo. Yan. Para makilala ng mga tao ang Diyos ng ating kapangyarihan na magliwanag. Yung sabi na to shine ay ang pagbabagi o pagpangaral ng salita ng Panginoon sa iyo. Power to shine is to share Christ, yung sabi na ban. Yung kwan,
kung ko lang bigyan ko lang ng meaning yung share nito, how to share Christ in order for us to shine. Sabi dito, mga kapatid ay yung is, di ba? Sabi ko share, yung is, oo. Yung is, sabi dito, yung share Christ. Oo. Tingnan pa natin sa Romans 1:16-17. Oo. Nakita natin sa Romans 16. Romans 1:16 and 17. Pag nakita, pakibasa na lang ulit ako. Romans chapter 1 verse 16 and 17. Ako ay hindi nahihiya sa salita ng Kristo dahil ito ay kapangyarihan na mula sa Diyos para ikaligtas ni man na kung saan nagsipaniwala. Una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Greko. Dahil whether in the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Dahil nasulat, ay mula sa Diyos na Sabi na hindi ko ikinahiya ang kanyang balita. Pagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa pagkatasin ng bawat sumasampalataya, tunay ng Diyos sa lahat ng mga pwede naman sinabihin ko. Sunod yung little h, yung sabi na honor Christ. In 1 Corinthians 10:31, nakikita dito na sabi dito, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom, kung ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo na sa ikaralangan ng Diyos. Amen. Ayun. Tapos yung sunod, yung ito activated for Christ. Ayun. Activated for Christ. Sabi naman dito, bilang mananampalataya ni Jesus, upang tayo ay liwanag, kailangan maging aktibo tayo sa pamumuhay para kay Kristo. Amen. Sa looban o sa labas ng simbahan o pamamahay. Magkuha natin, buksan natin sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako ay nabubuhay, sa katawang lupa, nabubuhay ako sa paninalig, sa anak ng Diyos, mabubuhay sa akin, at nagandog na ang kanyang buhay para sa akin. Amen. Oo. Sabi dito na in Philippians 4:13 na ang lahat ng ito ay magawa ko dahil sa lakas ng kalagsakin ni Kristo. Amen. Alam niyo mga kapatid, dati hindi ko man ito nagagawa kasi ayaw ko. Kasi unang-una, ayaw talaga kahit anong pilit ni Milenon sa akin. Hindi, totoo. Minsan, nag-away pa kami dahil sa ganito eh. Nasabi niya, kailan ka pa maging ganon. Ay sabi ko, huwag mo pa ngaralan. Kung gusto mo, ikaw lang. Kaya nga hindi ako nag-take ng board nung nag-graduate ako eh. Kasi ayaw magturo. Nagkuha na ako ng sandalo, service, tapos yung nanay ko hindi na pinayag sa akin. Kaya siguro hindi kaloob na maging pana. Kung natuloy ako sandalo noong 2001, siguro, hindi ko alam kung buhay pa ako ngayon. Oo. Hindi, totoo kasi ayaw na pirmahan yung order na papatunay na pan eh. Kaya naging rebelde din ako noon kasi ayaw na payagan. Kaya kung ano ang nalinaw ko. Kaya ngayon, sinasabi sa Philippians o 13 na magagawa ko lahat nito dahil sa kaloob ng Amen. kaya di ko alam kung bakit na ginawa ko ito eh. Siyempre, pag
nandiyan na yung banana spirito sa'yo, tapos napan ka na. Parang hindi ka na napan sa mga sinasabi mo eh. Kasi nandiyan siya na, ano tawag yung pastor? Oo, tinutulungan ka niya sa mga pan mo eh. Kaya dati hindi ko man ayaw na ayaw kong ganito eh. Ako lang sa kaloob ng Panginoon, Amen. ang nagagawa ko dahil sa That's right. oo. Nga naging sundalo ng bansa, sundalo ka ng Kristo. That's right. Oo, may purpose naman pastor, no? Ito, gusto ko talaga nun eh. Kahit gusto ko na mag-review nun, baka parang gusto ko napipiin yung panahon eh. Oo, kasi nag-training ako tapos hindi man natuloy. Eh, wala mang silbi yung ano. Oo. Kaya simula nun, umalis ako sa bahay, pumunta sa tita ko, mountain years ako doon bago ako umuwi. Tapos, pag-uwi ko may asawa na. Nag-rebelde ka. Kahit ano nga tama. Kasi totoo naman, hindi pa ako nanampalataya noon. Yung nanay ko talaga, umiiyak sa akin yun eh. Oo, kaso lang, namatay mo siya na isip ko na rin na ginagawa ko ng siguro. Isa rin yung sa nilang kasakit siya na yung breast cancer eh. Oo. Tapos, huwag na natin pagkatuloy kasi Kagaya. o, tapos yung sunod na kapatid ko, ano yun? R. O, yung R naman, yung sabihin ko, yung Remain in Christ. Remain in Christ, bilang mananampalataya ni Jesus, haba na sinulat ko dito. Sinulat ko na lang dito para yung sasabihin ko, ito na rin eh. Oo. Upang bilang mananampalataya ni Jesus, upang tayo ay lumiwanag, kailangan manatili tayo kay Kristo. Amen. Oo. Yung sabi dyan sa John 15, John chapter 15, verses 5 and 6 na, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin at sa kanya ang siya magbubunga ng sagana. Sapagkat walang magagawa kung tayo ay hiwalay sa akin. Amen. Tapos chapter 6, ang hindi manatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ang ganong mga sanga ay tinatapon, inahagis sa apoy at sinusunod. Ganun. Tapos, sabi nga, kaya dapat we have to stay connected sa source kasi yung source natin yung Panginoon yung dapat konektado tayo para buwan. Dahil pag palagi tayong konektado sa Panginoon, ang lahat ng kanyang magawa para sa atin. Yun. Kasi pag mawala ka na sa source tapos may iba ka na nakuhan, yung buhay mo parang wala rin eh. Mas maganda na lagi tayong konektado kasi hindi tayo kabayan ng Panginoon. Konektado tayo, pero kung umiwalay ka, yung sabi ni Pastor, pag umiwalay ka sa Panginoon, walang mangyari buhat, walang mapat sa buhay mo eh. Wala kang makala eh. Kaya dapat, ano man yung natin sa mga pagsubok, ang darating tayo isa-isa sa akin, dapat palagi tayong konektado sa mga pagsubok ng mga dapat hindi natin pabayaan yung Panginoon. Dapat, yun na, lagi tayong connected sa Kanya kasi sila yung nagbibigay ng lakas sa atin. Eh. Tapos yung last, yung literally, effect for Christ. Yung effect for Christ means to achieve complete, attain, and complete, finish. Ganun. Sabi nito, bilang mananampalataya ni Jesus, upang tayo lumiwanag, kailangan nagawin tayo kung may matapos tayo na resulta para kay Kristo. Yeah. Sabi naman dito sa Acts 20, verse 24, subalit walang halaga sa akin ang ating buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin, at patapos ang gawain ibigay sa akin ng Panginoon, Jesus, ay pagkabayag ng balita tungkol sa magandang loob. Ganun mga kwan. Yung parang sa yung sabi dito na
effectful tayo sa maraming kumbaga sa mga sundalo kay dapat tayo mga mission accomplished. Matapos mo, para sa pagharap natin sa Panginoon, kung darating man ang oras natin, sasabihin ng Panginoon na tawag ito, well done. That is good and faithful servant. Oo. Ganun. Tapos in 1 Corinthians chapter 15, verse 58, na your labor is not in vain. Dapat na maging masipag tayo sa pagiging tawad sa ating Panginoon Diyos. Kasi dahil mga kapit, ang tumagal sa Kanya ay sa gawain ng Panginoon ay hindi masasayang. Kumbaga parang natangtaw mo ito, yung nagpapagal ka, nagpapahirap para sa gawain ng Panginoon, may hindi naman masayang kasi counted naman eh. Kasi kung magpapagal mo rin sa walang kabuluhan, wala nang mangyayari. Pero kung sa gawain ka magpapagal, Panginoon, parang bibless ka eh, tapos maganda pa yung ano. Oo. Kaya sabi ko pa dito, dapat tandaan ko natin, kapatid na ang pinapagawa ng Diyos para sa atin ay may kabuluhan. Sabi dito po, Matthew chapter 58, verse 19 na yung the Great Commission, oo. Diba? Oo. Kaya ganun natin kung para ang gagawin natin po para sa Panginoon. Dahil sabi ko nga doon, hindi ko man ito nagawa dati, ngayon lang ito, kaya tulungan niya ako kung ano man yung mga kulang sa sinasabi ko. Sabihin niyo ako para baka malay mo, hindi ko practice ka. Kasi sabi niya, constant practice is perfect eh. Right. Yes. Oo. Kasi sa una, hindi mo naman masyadong pan, di ba? Dapat kailangan mo kayong alalay mo. Kasi kung first time ka, hindi naman sabihin na agad makuha mo eh. Tapos, naway tulungan po tayo ng Panginoon ng mayo at pag-share sa kanyang salita. Amen. At makuha tayo ng nabiluhan at makita ng mga ibang tao ang ating mga bilang isang magandang influensya. Yung sabi na sa mga katrabaho tapos parang isang pagbuting modelo sa ating mga tahanan, mga trabahoan, mga kapatiran, maging sa komunidad, upang sa ganon ay mapupurihan at paparamihan ng ating Panginoong Diyos. Oo. Kasi maganda kasi pag ginawa mo yung kalooban ng Panginoon, no? Parang yung isip mo parang ang gaan-gaan lang. Parang wala. Hindi ka so, Ay, pag di mo sinunod, naligat na naman. oo. Kasi Saan nag-aalala ka? tama naman yun eh, kasi naranasan ko rin yung na pag hindi ka Kristiyano, sa mga problema pa lang parang nagagalit ka. Ngayon na may pamilya tayo tapos hindi ka Kristiyano, walang pera, walang sasayin. Anong ba nun? Siyempre mag-aaway, magalit. Tapos wala pumantan ng asawa. Lalo kang sila, di ba? Pero kung nasa Panginoon ka, smooth mo lahat eh. Oo, kahit may problema, wala kang pera, wala kang masaingin, nakagula ka na lang, bakit na lang. Kapag yung sa kanya, yung mga ibon na, kahit na pag nakakain ng Panginoon na Right. gusto mo ko, di ba? So tayo dapat, ay sabi ko lang na palagi tayo maging konektado sa ating Panginoon kasi siya yung bibigay ng lakas saka sipi sa atin sa mga araw sa mga pangailangan natin. Yun lang po, dito na po ako magtatapos. Salamat sa salita ng Panginoon, purihin siya sa ating salita. Okay. Amen. Glory. Sige, sagot na naman. Pero, Gamit po natin ang ating
kapatid na si Junel Arenga, magpapayag po ng mga banal na salita. Siguro po na ating narinig. Salamat po sa Panginoon sa pagmamahal po niya sa atin. Tayo po ay kasama at nandito, hindi po niya tayo pinababayaan. Purihin po ang ating Diyos. Gabi ito. Nadako po tayo ngayon sa pasasalamat po sa nagdaang isang linggo. Short message lang po. Wala po si Brother Marcos ngayon. Yung pong mga pasasalamat po natin sa